Kani ang mga dagkong balita karong adlaw diri sa One Balita. Bye! Malacanang ni insister nga gidakop og dili voluntaryong ni surrender si Senador Jinggoy Estrada para sa iyang kaso nga plunder. Presidente Bongbong Marcos ug Vice President Sara Duterte nag-iyahay og activities para sa Brigada Eskwela 2026. Majority Senators no show na pod sa sesyon karong adlaw. Ug fans ni Taylor Swift excited para sa iyang bag-ong kanta nga para sa Toy Story 5. Mayong hapon, ako si Chicky Verhel. Magsugod ta sa mga update sa Senado, mga bay. Dunay panawagan si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga taga-minorya nga makighiusa sila sa pagdepensa sa independence sa Senado. Nanawagan si Cayetano sa minority senators nga mupuyog sila sa pagbarog nga usa ka co-equal branch sa gobyerno, ang Senado. Magpabilin daw silang hilom aron ipadayag o express ang ilang pagbati og baruganan. Pero wala ni dawata sa minority bloc, mga bay. Para kang Senator Erwin Tulfo, murag pang boycott naman daw ang gustong buhaton ni Cayetano. Unya, wala man daw puy ng hilabot nila sa Senado. Samtang si Senator Ping Lacson niingon na dereliction of duty o pagpasagad sa katungdanan ang gustong buhaton ni Cayetano. Matawag daw ni nga pang-hostage sa lehislatura kung gusto sa Senate President nga dili mo lihok ang Senado. Doon na sad mga reaksyon ng ubang minority senators bahin aning pang-Indian sa taga-mayorya. It's a sign of protest on their part. On our part, we just want to work. Gusto na namin magtrabaho, di ba? Bakit naman naka-hostage yung trabaho ng Senado? Saan panawagan niya It's never happened. 14 years ako sa Senado. Ngayon pa lang nangyari na hindi sumipot yung presiding officer. Dereliction of duty, yung ginawa nila, meron silang dapat trabaho na gagawin, gampanan, which they did not. At wala naman silang malalim na dahilan. Wala naman tayong COVID o wala naman tayong force majeure, tinatawag, pa rin silang matin. Definitely may violation. And, hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session nang walang abiso sa majority. Mga bay, wala na sad mo tambong o mo attend sa sesyon sa Senado ang tanang senador sa majority bloc. Ug samtang nagpaabot sa ila ang minorya, nag-live sa social media si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang ingon ni Cayetano, nag-walk out ang Senate minority tunga-tunga sa diskusyon sa remote attendance sa Senado kay gusto daw sa minorya nga sila maoy mahimong majority. Ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Unya, ingon pa gyud ni Cayetano, kadto pa daw Pebrero, gisigihan og duol sa minorya si Senator Jinggoy Estrada para mobalhin sa minorya para ibasura ang mga kaso batok sa iya. Hindi hearsay sa akin to dahil napakinggan ko yung ilan nilang conversation. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso, mabalik lang ang majority sa ngayon na 11 o minority. Kaya parati ko inuulit-ulit, huwag kayong magpa-11 sa 11. Gipasalig hinuon sa Senate President nga madayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing para sa flood control issue karong Huwebes. Okay, gipangunahan ni Presidente Bongbong Marcos ang pag-inspeksyon sa Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas City. Kauban ni PBBM si Department of Education Secretary Sonny Angara. Gusto daw niyang makita ang mga preparasyon para sa pag-abli sa klase.
Gisusi sad ni PBBM ang mga naka-install nga CCTV camera aron masiguro ang security sa mga estudyante. Unya mga bay, gibasahan og libro ni PBBM ang ubang mga estudyante sa eskwelahan nga ang title kay ang Matching at ang Pagong. Gisuwat ni sa atong national hero nga si Dr. Jose Rizal. Iya sad gi-explain ang lesson bahin aning istoryaha. Kaya kailangan matuto kayo mag-share. Pagka meron kayong candy, meron kayong mga pagkain na masarap, meron kayong ganito, meron kayong mga saging, i-share ninyo sa mga kaibigan ninyo para hindi kayo magkaganito. Yan ang kwento ng Matching at ng Pagong. Dito sa Quezon City mga bay, nagbrigada eskwela campaign pod si Vice President Sara Duterte. Giadto sa bise ang Diosdado Macapagal Elementary School sa Barangay Tatalon para masigurong andam na sila sa pagbalik sa klase. Ang ingon sa Office of the Vice President, ang tema daw karon sa Brigada Eskwela, bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Ang goal ani siguraduhong limpyo ug safe ang mga classrooms para sa mga estudyante. Ugma sad mga bay, magbrigada eskwela ang OVP sa General Vicente Lim Elementary School sa Tondo, Manila. Mga bay, doon na po'y ethics complaint batok ang Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ikapila na ba ni nga complaint against niya mga bay? Karong adlaw, nag-file og ethics complaint si National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag tungod sa mga social media post ni Barzaga bahin sa shooting incident sa Senado. Gawas ana mga bay, gipasanginlan sad ang kongresista nga namasangil sa NBI nga naay buhatong assassination diha sa Senado. Tungod ana, ingon si Matibag nga giplanuhan sad nila sa ahensya nga pasakaan og criminal charges si Barzaga. Kaya ang pasangil daw ng assassination sa ahensya, paglapas daw ni sa Article 154 of the Revised Penal Code of the Philippines o ang unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Mas maayo pa daw nga tangtangon na ang kongresista sa public office. Unya, si Barzaga nag-joke pa nga last day na kuno niya karon sa Kamara. My last day in Congress. Okay. So I'm saying my goodbyes to my fellow colleagues at sinasabi ko sa kanila, wag na masyadong magnakaw. Mga bay, doon na baka mo'y gusto ipa-shoutout? Comment lang mo sa atong live stream sa One Balita Bay sa Facebook page o YouTube channel sa 1PH. Mangumusta niya ninyo mga bay. Ayaw mo panghawa din ha? Mubalik ang One Balita Bay. Ang sunod, kawatan nga gipangli-li-sad or gapangli-li-sad siya sa usa ka dorm sa Cebu City nakit-an sa CCTV. Kana og uban pa igbalik sa One Balita. Bye. Nibalik na ta diri sa One Balita Bay. Before ta mo padayon, mga nagab-nagad sa ta diri sa mga nananaw nato sa 1PH Facebook page ug 1PH YouTube channel. Gatan-aw diri si Alex Fuentes, maayong hapon nimo naa siya sa 1PH Facebook page. Naa sa diri si Edgar Kaitor, shout out watching from Siargao Island. Ramon Niaz Baculbas, Elizalde Aires. Hello sad ni AV Ho ug ni Jose Alforque Jr. Mubalhin sa ako sa YouTube channel nato ha sa 1PH. Kay naa din ha, daghan sad mo si Alex Fuentes na gihapon. Mark Anthony Belisario, Cesar U2N, hello. And hello sa diha kang Mediocre Pinoy 1673. Good afternoon ninyo din ha. Okay, daghan kay siyang message. Aquino Stellar, hello nimo. Balik ko sa 1PH Facebook page na ay daghan diri si Rosemary Muliasgo. Good afternoon. Lindsay Pantoan, maayong hapon sad ninyo. Og shout out sa iyang mga silingan din ha sa Isla Noa. Hi, Jill Misit Saldia. Hello. Shout out ko na sa iyang papa nga si Dodon, taga Manukan, Zamboanga del Norte ni sila. Si Ray Paco Obis live sa Magdugo, Toledo City. France, hello nimo. O karon balik na sa tas atong balita ay. Dili daw matawag nga voluntary ang pag-surrender ni Senator Jingoy Estrada gahapon human ni gawas ang arrest warrant gikan sa Sandigan Bayan para sa kasong plunder batok niya.
Mauni ang ingon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Pag-aresto daw ang nahitabo kay wala man daw ni adto si Estrada sa mga otoridad o law enforcers. Nandun na po sila sa Senado to serve the warrant of arrest. So mag-aaresto na po sila at humingi na lamang po ng pagkakataon itong si Senator Jinggoy na kung siya ay maaari pang magbigay ng statement. Dugang pa ni Castro sa pag-aresto kuno kang Estrada, literal man daw nga gigunitan ni Senate President Alan Peter Cayetano si Estrada. Gipugnan pa daw ni Cayetano nga makagawas si Estrada sa Senado. Maong dili daw matawag nga ni surrender kay samtang nakiglalis pa si Cayetano, wala pa man sa kustodiya nilang Rimulya ang senador. So yung voluntariness was negated sa mga ganong akto. Unya mga bay, kay apektado na ang trabaho sa mga senador tungod ani mga nahitabo karon sa Senado. Niingon si Castro nga dili lang si Presidente Bongbong Marcos ang maglisod ani kay apektado sad ang katawhan aning gubot sa Senado. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maaapektuhan sa ingay at gulo sa Senado. Sakpan nakuha sa CCTV ang usa ka gipasangin lang ng li unya nangawat sa mga underwear sa mga lalaking boarders sa usa ka dorm sa Cebu City. Ang pait pagyud ani mga bay, ang usa sa mga biktima niingon nga posible daw nga nabidyuhan siya sa suspect while naligo siya. Sus Ginoo. Para sa mga detalye mo balita si News 5 correspondent John Aroa. Sa CCTV footage sa usa ka dormitory sa Barangay Parian, Cebu City, makita ning nakaitom nga lalaki nga nagsigi og litli sa sulod sa dorm. Pagkataod-taod, disulod siya sa abi di ay nga pultahan sa usa ka kwarto. Dangtan og pila ka minutos, nigawas og nibarog sa hallway ang lalaki. Diyang nakabantay siya sa CCTV, dali siyang nihupo og nibalik og sulod sa kwarto. Makitang iyang gisara ang iyang zipper sa iyang pantalon, samtang nagunit og. Paglabay og usa ka oras, makita nga gikuha sa lalaki ang usa ka clip fan. Ning tungura, gisita ang maong lalaki sa usa sa mga nag-abang sa dorm, kay gaduda sa mga nilihukan niini. Pero ang depensa sa lalaki, naa daw siya kaila sa sulod, maunang wala na siya gikuti-kuti og pangutana. Maura to, sunod na lang nabantayan sa ubang boarders nga kasagaran marine students na nga wala na ang ilang mga brief. Dihang gi-review ang CCTV, diha na lang nila nakita ang kawatan. Gawas sa pagpangawat, nasakpan sab ang maong lalaki nga nanglili. Sa dihang gisusi ang CCTV, makita nga gikuhaan og video og picture sa lalaki ang mga lalaking boarders nga gipadala sa suspect sa usa ka messaging app. Habang naliligo ako, 2 beses nangyari na napansin ko na may nag-video sa taas since na feel ko kasi na may tao sa labas ng pinto ng CR. So pag-check ko sa taas, may cellphone na naka-record, naka-video. Inangat yung shorts, lahat sila, then pinicturan. Buti na lang yung last nga, yung isang kasama nila, nakabantay na may hinila. Tapos yun, hinabol niya. Nag-zipper pa nga palabas. Yung nanakaw sa kanila, rice cooker, clip fan, and mga underwear. Nung matutulog ako, parang may naramdaman ako na humihila sa short ko. Tapos pagising ko, may nakita akong lalaki. Pagkakita ko, ayun, tumakbo siya agad. Yung kabaw na di mo maramdaman anong nangyari. Kasi tulog ka, tapos pagod na pagod ka, galing kami sa site. Wala hinoy importanteng mga gamit nga nawagtang sa mga boarders. Pero nabala ka mga boarders, basin gamiton pang blackmail ang ilang mga litrato. Minsan kasi napapaisip kami, baka yung mga picture namin or video kumalat ba? Kaya nga, or i-blackmail kami. So, maganda sana if mahuli ba? Gidanghop sa News 5 sa mga pulis ang maong insidente. Sa pagkakaroon, doon na nagihimong investigasyon ng mga pulis. Nanawagan karon ang mga nabiktima sa kung 15 na kaila sa maong lalaki nga isumbong dayon kini sa mga otoridad. Nagbalita para sa One Balita by John Aroa, News 5, Visayas!
Kani pastilan mga bay, nahagsa ang atop sa usa ka parking lot sa Sultan Kudarat tungod sa kakusog sa hangin ug ulan gahapon. University nga hapit na tabunan og mga sin o atop ang mga sakyanan nga nakaparada sa lugar. May na lang mga bay, walay tawo diha sa lugar sa paghagsa ani. Maong walay nasamdan, hasta pod mga sakyanan, walay naigo sa insidente. Pero sigurado gyud nga naa gyud mga sakyanang nagaras. Karon mga bay, ang lakaw sa panahon na pod atong kumustahon. Opisyal nang gianunsyo sa State Weather Bureau nga pag-asa ang habagat season o panahon nating ulan. Pero dungan pod ani ang gipaabot nga El Nino. Time pa mga bay, pwede di ay na? Para pasabton ta ana, ato ang makauban si Manny Agbay, ang atong weather specialist gikan sa pag-asa. Manny, bay, unsa may mahitabo basta sa habagat season? Mas daghan ba ang mga pag-uwan bisag way bagyo? Yes ma'am, no. Good afternoon. Basta ating habagat posible ang mga kusog nga ulan diri sa may western section sa atong nasod, especially diri sa may Palawan area o Occidental Mindoro o diri sa may Panay Island. And if El Nino nga magkuan nga naa sa rainy season, kay posible nga diri sa may eastern portion sa tuwang nasod kay less ilahang ulan nga madawat. And if naatay bagyo nga mosulod sa par, either dili siya maglandfall or dili siya mosulod sa par pero iyahan ning pakusgo ng habagat which is magkakos og mga pag-ulan diri sa may western section sa tuwang nasod. Oo nya, ugma ba, bay? Naabay posibilidad nga muuwan sa Kabisayan? Yes, no, ugma. Posible nga magsinakita og mga malag-umon nga kalangitan og may mga katag-katag nga pag-ulan og mga isolated mga thunderstorms, no, labi na sa mountain barangays din sa Sugbo, especially basta hapon nanto na sa gabi. So inana gyud na basta ating habagat season na naiyahang mga characteristic basta ulan sa hapon o usually hapon o gabi. Oo nya, naamang kahay mo abot nga El Nino, na may gipaabot ta. Maapektahan ba ana ang habagat season o mo menos ba ang mga pag-uwan tungod ana? Ato ang El Nino depende na sa timing kung nasa siya nisulod niya. Karon panahon na nisulod na siya sa ting uwan, no, or rainy season. Yes, posible nga mas less sa atong rainfall kung na El Nino, pero doesn't mean nga wala gid tay ulan. So naman ta sa ting ulan, so if ting ulan mas gamay nila atong ulan, and di gid sa ingon nga to the point nga wala nagiulan. Pero kung abot na sa mga dry season which is last quarter na sa tuig which is January, December, November, December, diha na ta maksnati sa El Nino, which is dry season naman siya. And posible sad siya nga maglasan to na sa first quarter sa tuig. Okay, maorasan na ron. Daghang kayong salamat, bay. Maoto si Manny Agbay, weather specialist gikan sa Pag-asa. Sa among pagbalik, Israel ug Hezbollah sa Lebanon, time out lang sa daw ang gyera, ingon ni US President Donald Trump. Ayaw baya mo biya mga bay ha, mubalik pa ang One Balita. Bye! Kani mga bay, solusyon na bagyod ni. Plano ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga ibalik na og tambak sa Barangay Binaliw ang basurang makolekta sa syudad. Pero una pa ni, gisugda na og hakot ang mga gitambak nga basura diha sa South Road Properties o SRP. Para sa dugang pang detalye, mobalita ana si One News correspondent Dale Israel live gikan sa Cebu. Dale, bye. Good afternoon. Naabay petsa nga gihatag si Mayor Archival kung kano sa ibalik sa Barangay Binaliw ang tambakan ug basura. May hapon, Chiki, temporaryo ra kuno ang problema sa nagtapok nga basura sa Southward Properties o SRP. Mao kini ang pagpasabot ni Cebu City Mayor Nestor Archival taliwala sa mga kabalaka may kalabutan sa nagkagrabing krisis sa basura sa Dakbayan. Matod sa mayor, dili sayon ang pagsulbad sa problema sa basura sa Cebu City apan gipasiguro niya nga buhaton sa iyang administrasyon ang tanang posibleng paagi para masulbad kini. Pasabot ni Archival nga usa sa iyang unang tumong mao ang pagpakunhod sa kadaghan sa basura madala sa landfill. Tungod ni ana, padayon niya ang gipasigdahan ang hugot nga waste segregation sa mga barangay isip bahin sa long-term na solusyon sa problema sa basura.
Atod sa mayor, tungod sa kampanya sa hustong pagbulag sa basura, nakabot na sa syudad ang hapit 15% pagkunhod sa kinatibuk-ang kadaghan sa mga basurang nakolekta. Samtang gipabalo usab ni Archibald nga maghimo ang city government og mga clearing operations sa SRP aron matangtang ang mga nagtapok ng basura sa maong dapit. Ang mga basura paghakuton pag-usab ngadto sa lungsod sa Aluginsan sulod sa gimnabanang usa ka buwan. Gilantaw nga magkanahanglan og gikan 15 hangtod 30 ka adlaw sa dili pa hingpit nga malimpyo ang nagtapok nga basura sa SRP. Humanyana, matud ni Archibald nga gilaumang mahimo pag-usab ang pagdala sa mga basura sa Cebu City ngadto sa landfill sa Barangay Binaliw. Pasabot sa mayor nga nanginahanglan lamang og dugang panahon ang Binaliw aron hingpit na nga makapang-andam kini sa gikan sa trahedyang nahitabo niaging Enero. Apan samtang wala pa maka-operate ang pag-usab ang Binaliw, nagpadayon usa ang ang syudad sa pagsalig sa Aluginsan isip temporaryong labayanan sa basura. Karon mabot og 3,000 ka pesos ang kada tonelada ang gibayaran sa city alang sa paglabay sa basura sa Aluginsan. Balikan nimo, Chiki. O diri ko sa laing topic bay kay naa man kunoy ayuda nga gipanghatag diha para sa mga habal-habal drivers sa Cebu. Pila man? Chiki, gibanabanang moabot og 47,000 kabuok ka mga habal-habal drivers ang hatagan og 3,000 or 3,000 pesos cash assistance. Priority ang mga lungsod nga og dakbayan nga naigo sa bagyong Tino og earthquake nga mao'y makalisod sa sitwasyon sa mga habal-habal drivers. Wala pa gianunsyo kung asa ang sunod nga lugar nga manghatag og ayuda sa pagkakaron, pero gipili nila hatagan ang mga habal-habal drivers tungod kay wala kuno kini maapil sa national government sa mga ayuda sa mga bus o PUJ drivers. Chiki. Atangan lang na nato. Daghan kayong salamat nimo bay. Mao to si Dale Israel gikan sa One News Cebu. Sa update gihapon sa tensyon sa Middle East mga bay, niingon si US President Donald Trump nga nagkasinabtanay ang Israel ug Hezbollah nga mag-ceasefire human sila nag-istorya ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Apil sad ani ang pakig-communicate sa Lebanese militant group pinaagi sa mediators. Ang ingon ni Trump, gihunong ang planong pag-abante sa mga tropa sa Israel paingon sa Beirut ug nagkasabot nga hunungon lang usa ang gyera. Pero giklaro ni Netanyahu nga padayon gihapon ang operasyon sa militar didto sa southern Lebanon. Atakihon gihapon sa Israel ang Beirut kana kung dili mo undang sa ilang opensiba ang Hezbollah. Wala pa'y opisyal nga statement gikan sa Hezbollah bahin ani. O sa mga bayan nato mga Swifties o Toy Story fans, excited na ba para i-release o para sa release nga kanta ni American singer-songwriter Taylor Swift para sa Toy Story 5? Gi-announce ni Taylor nga i-release na sa June 5 ang iyang gisuwat nga bag-ong kanta nga I Knew It, I Knew You para sa Toy Story 5. Ang ingon pa ni Taylor na in love daw siya sa Toy Story 5. Tungod daw ana, gisuwat dayon niya kanang kantaha pag uli niya gikan ni tan-aw sa screening. Ang istorya aning Toy Story 5 mga bay, about ni siya sa survival nila Woody the Cowboy, Buzz Lightyear ug ilang mga kauban sa ilang pakig-compete sa technology. Showing na ni sa mga theaters worldwide sa June 17. Hello ninyo diha, Patricia Jane Sarato from Surigao, Lihotan family from Bukidnon, MJ Lanos Cotamora, Tagamati City, John Carl Liprado, Jake Crisostomo, good afternoon kang Lindsay Pantoan, taga Isla Noa, og Jeff Fox Channel. Sa tanang mga OFWs, daghang salamat kaninyo. Magkuyog na sa taugma para sa usa na pod ka paspas nga pagbalita. Ako si Chiki Verhel, para nini Mubay. Kami ang inyong kapatid sa Public Service 1PH. Teleserbisyo para sa Pilipino.